clarify the situation because ilalagay ang Pilipinas sa alanganin. Kung nga maintindihan, very experienced lawyer si President Duterte. Ang abogado, lahat gusto nila, nakasulat lahat yan. Bakit walang nakasulat na kahit isang papel? Bakit walang video? Bakit walang announcement? Nothing. Bakit hindi nila sinabi? Deliberate yung hindi sinulat. Deliberate yun. It was decided in the last administration that we will not record this. It was decided in the last administration we will not announce it to the Filipino people. Therefore, it is a secret agreement. Ayon kay PBBM, hinahabol na niya mga opisyal na may kinalaman sa anyay secret agreement at may mga tanong ang Pangulo na dapat umanong masagot ng mga sangkot sa naturang kasunduan ng nakaraang administrasyon. What did you agree to? What did you compromise? Ano yung pinamigay ninyo? Bakit nagagalit sa atin ang mga kaibigan natin sa China? We need to clarify the situation because nalalagay ang Pilipinas sa alanganin. Kabilang sa mga pinagtanungan niya si National Security Advisor Eduardo Año na dating DILG Secretary. Pero sagot daw ni Año sa Pangulo, hindi siya kasama sa diskusyon. Giit naman ni Pangulong Marcos, handa siya makipag-usap kay Duterte tungkol sa naturang secret agreement basta't ibigay sa kanya mga dokumento para mapag-aralan din niya. Ipinagkibit-balikat lang naman ni Pangulong Marcos ang hirit ni Duterte na crybaby siya at lagi raw umaasa sa Amerika. You know, to be a crybaby, you have to cry. Did you see me cry? I don't pay any attention to that. I really don't. That means absolutely nothing to me. The former president is a highly experienced lawyer. He should know that ad hominem attacks like that really have no place in this kind of very important and very precarious discussions.